Gene Stories presents Stop the War, written by Eshang. Si Marta Peralta, ang leader ng Blazing Gang. Isa siyang matapang, nakakatakot, ngunit walang kinatatakutan na babae. Siya ang babaeng kinatatakutan ng karamihan sa mga gangster. At siya din ang babaeng huwag mo nang susubukan pang kalabanin. Bihasa siya sa paggamit ng iba't ibang armas na sakto naman sa ekspresyon ng kanyang mukha palagi. Walang emosyon, kaya talagang matatakot ka sa kanya. Pero sa likod ng kanyang nakakatakot na mukha ay may busilak na puso pa din naman siya kahit papaano. Pero para lamang yun sa mga taong dapat niyang pakitaan ng kanyang kabaitan, hindi sa mga taong mapagpanggap lamang. Leader, punta ka ba mamaya sa arena para sa laban? Tanong ni Pearl kay Marta na tiningnan lamang siya gamit ang malalamig na mga mata. Kailan ba ako hindi pumunta sa mga ganyan? Of course, pupunta ako para malaman nila kung sino ang hinahamon nila. Dapat sa kanila, binibigyan ng leksyon. Masyadong matatapang. Sabi ni Marta. Ang ayaw niya sa lahat ay ang mga taong masyadong matapang at mayabang. Na akala mo ay lamang ang mga ito sa kanya. Lalo na kapag siya mismo ang mapagmamalakihan. Ayaw niya noon dahil mas marami siyang maipagmamayabang. Sige leader, naghahanda na din naman kami para mamaya. Sagot naman ni Pearl. Pakisabihin sila na maghanda din para sa laban na gagawin. Sila mismo ang naghamon dahil gusto ko ng one-on-one kami ng leader nila pagkatapos ng one-on-one sa kanila. Sabi ni Marta. Natigilan si Pearl. Bahagyang nanlaki ang mga mata. Leader, ibig bang sabihin ninyo ay ikaw lang ang makikipaglaban sa kanila at pagkatapos ay sa leader naman nila? Ang akala ko. Napatigil na lang si Pearl. Nagkagatlabi. Ipagpahinga niyo muna ang mga sarili niyo at ang mga lakas niyo. Ako na munang bahala sa kanila. Masyado na din naman akong maraming pinagawa sa inyo kaya yan na ang reward ko. Ang magpahinga muna kayo sa laban. Sabi ni Marta. Tumangutango lamang si Pearl kahit na may pagdadalawang isip sa kanya. Alam niya naman na kaya ni Marta mag-isa na labanan ng mga ito kahit na ilan pa sila. Pero hindi niya maiwasan na mag-alala dahil maduming labanan ang magaganap mamaya sa arena. At paniguradong maduming kakalabanin ng kabilang grupo si Marta lalo na kapag nalamang si Marta lang ang lalaban. Sa Mafia Gang Arena, dito ginaganap ang iba't ibang event para sa kanilang mga mafia at gangster. Sa iba't ibang grupo na nabuo. May party na nagaganap pero kapag may ganong nangyari ay sure win na may hindi magandang mangyayari. Naglalaban-laban sila para sa mataas na ranggo ng Mafia Gang Arena. Sa kapangyarihan at sa paghanga ng mga kapwa gangster at mafia sa kanila. Iligal ang kanilang ginagawa ngunit tago ito. Hindi lumalabas sa publiko at hindi nalalaman ng gobyerno dahil pare-parehas nilang pinoprotektahan. Ang pumapasok sa arena ay ang mga taong binuli, nagrebelde, tinakwil ng mga magulang, napariwara, naging gago sa kanto, naging magnanakaw at kung ano-ano pa. Ang arena ang nagpabago sa kanila. Maraming natutunan dahil marami din ang itinuro sa kanila. Natuto sa lahat ng bagay. Natuto sa pakikipaglaban at higit sa lahat ay natutong ipagtanggol ang mga sarili laban sa mga taong umaapak sa kanilang dignidad. Sa ngayon ay kayang-kaya na nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Naghanda na ang mga kasamahan ni Marta. Maging sa arena ay naghahanda na rin para sa magiging laban na mangyayari. Nag-uusap-usap naman ang kagrupo ni Marta sa isang gilid. Siya ang pinag-uusapan ng mga ito pero hindi naman masasama ang kanilang mga sinasabi. Hindi na ako magtataka kung siya ang mananalo kahit nawalo pa ang kalaban niya at sabay-sabay pa. Knowing her, isang laban lang ay mapapatumba niya na agad ang mga to kung gusto niya lang ng mabilisang laban. Sabi ni Lorna. Mito, hindi ako nag-aalala para sa kanya. Kasi baka mapuruhan niya. Sure na ang bagsak ay ospital talaga. Sabi din naman ni Glenda. Nagkatinginan silang lahat na akala mo ay may pinapahiwatig sa isa't isa gamit ang kanilang mga mata. Simula pa naman noon ay magaling at bihasa na talaga si Marta pagdating sa pakikipaglaban. Mas lalo siyang naging magaling ngayon, kaya hindi nakatakataka pa. Sang-ayon naman ni Pearl.
Mula pa ng mga bata sila ay magkakasama na sila. Kaya naman kilalang kilala na nila ang isa't isa. Alam din nila ang sekreto ng bawat isa, kaya talagang walang pwedeng magtraidor sa kanila dahil talagang magiging kasiraan ito ng mga taong iyon. Lalo na kung si Martha pa ang kakalabanin. Walang hindi kayang gawin si Martha. Kaya wag siya ang sisirain mo dahil bago mo pa gawin ang bagay na yon ay naunahan ka na niya. Hindi lang pangalan at imahe mo ang masisira kundi ang buong dignidad mo. Nang sumapit ang gabi ay nagsihanda na sila. Sumakay sila sa kani-kanilang mga big bike at mabilis ang pagpapatakbo. Kapwa mga nakangisi at na-e-excite sa mga mapapanood. Wala namang ekspresyon sa mukha ni Martha. Ganun pa din simula nung umpisa, mula sa pagalis niya. Nang makarating sila sa arena, ay pinark lang nila ang kanilang big bike sa kung saan. At pagkatapos ay pumasok na sila sa loob pero iniscan muna sila ng mga taong nagbabantay doon. Nang mag-green ang monitor, ay pinapasok na rin sila. Ganun kahigpit ang arena. Kapag green ay ibig sabihin ay miyembro ka at wala kang record na hindi maganda. Hindi ka din miyembro ng ibang organisasyon o kaya naman ay nag-illegal na hindi under ng kanilang arena. Kapag nag-red naman ay kabaliktaran nito ang green. May tututok din agad sa iyo na mga matatalim na isang maling galaw mo lang ay tatama ito sa iyo ng walang alinlangan. Kaya walang makakapasok na traidor sa kanilang arena. Puno ang arena sa tuwing may laban. Maingay din at may pustahan din na nagaganap. Kanya-kanya ng pusta sa mga grupo na alam nilang mananalo. Pero ang pinakamababa na pusta ay 1,000,000. Ganun kayayaman ang mga under ng arena. Hindi din naghihinayang sa perang nilalabas nila dahil mas doble pa iyon sa kanilang kinikita kapag may pinapagawa ang madam nila, ang nagmamay-ari ng arena na siyang pinakamataas sa lahat. Siya lamang ang hindi mo pwedeng suwayin at kailangan mong sundin lahat ng utos niya dahil kapag hindi, ay may kapalit na kabayaran sa hindi pagsunod sa kanya. Palaging nakasuot ng kulay gintong maskara ang Rina. Kaya naman wala pang nakakaalam sa kanyang pagmumuka at may kakaunting information lang naman ang pwede mong malaman about sa kanya. Pero ang tunay niyang pangalan ay hindi alam ng kahit na sino kahit na marami nang nagtangkang alamin. Pero wala silang nakukuhang informasyon dahil sobrang galing ng madam nila na magtago ng mga importanteng bagay. Ngunit isa lang ang alam nila, wag nang alamin ang kanyang tunay na katauhan dahil baka magsisi ka lamang. Dahil alam agad ng madam kung may nagtatangka na alamin ang buong pagkatao niya. Nang makapasok sila sa pinakailalim ng arena kung saan nandun nagaganap ang labanan ay ingay agad ng mga tao ang kanilang narinig pagbukas ng malaking pinto. Soundproof ito kaya naman hindi mo maririnig ang ingay sa labas. The World Warrior is here! Sabi ng kung sino sa mic na siyang nakakuha ng atensyon ng lahat. Naging tahimik na akala mo ay may dumaan ng anghel. Napatingin sila sa Golden Warrior, sa grupo ni Martha. Nakasuot silang lahat ng silver na maskara pero alam nila na ang mukha ng bawat isa dahil sa arena ang tanging madam lamang ang tago at hindi sila. Kailangang naka-encode ang information mo sa arena. Lahat ng tungkol sa'yo. Pero may mga pinipeke ang katauhan. At isa na doon ang Golden Warrior. Nakilala sila sa muka, pero maling impormasyon. Nandyan na naman sila. Sino kaya makakalaban nila ngayong araw? I'm sure natalo ang kalaban nila. Sa galing ba naman ng Golden Warrior eh. Isang beses lang naman silang natalo. Pero sila pa din ang pinakamalakas at pinakamagaling. At para sa akin, wala nang makakahigit pa sa kanila. Dahil mas lamang ang kanilang panalo. Yes, true agree ako dyan. At saka, puro lalaki din kasi ang nakalaban nila nung time na natalo sila. Tapos magagaling din. Kaya nga ito ang pumapangalawa sa kanila sa rango eh. Pero sa kanila pa din ako humahanga kasi all girls. Sila din kasi ang nagpatunay na hindi porkit babae ka ay wala ka na magagawa. Na mahina ka at hindi malakas. Pero nang makilala ko sila, na-realize ko na kaya din natin maging matapang at tita ng mga lalaki. Na kaya naman din natin gawin ang mga bagay na ginagawa nila. At hindi lang para sa mga lalaki ang pakikipaglaban, kundi sa ating mga babae din. Kaya malaki din ang paghanga ako sa kanila.
Usapan ng dalawang babae na nasa taas ang upuan ng arena. Dahan-dahang naglakad ang Golden Warrior. Tumutunog pa ang kanilang boots sa sahig sa bawat hakbang nila na siyang nagtatanging ingay sa katahimikan sa arena. Nakatutok lahat ng paningin ng mga tao sa kanila. Halos wala nang kumurap. Grabe talaga ang Golden Warriors. Mararamdaman mo pa lang ang presensya nila ay matatakot ka na. Kagaya ng nangyayari ngayon. Dumaan ang mga anghel na demonyo na naman. Sabi ng MC sa mic at saka kakaibang tumawa. Pumwesto na ang mga kagrupo ni Martha sa gilid ng stage. Si Martha naman ay dahan-dahan ng pag-akyat sa hagdan papunta sa stage. Nagkaroon ng bulungan dahil kay Martha. Wait, don't tell me siya lamang ang mag-isang lalaban? Siguro, kasi siya lang ang umakyat sa stage. Hindi ko pa siya nakikita na lumaban sa marami. Pero kaya niya kaya? Baka matalo siya. Nakakahiya yun lalo na at siya pa ang leader ng grupo na may mataas na rank sa buong arena. I believe na kahit na mag-isa lamang siya ay matatalo niya ang kalaban niya. She's not a leader for nothing. Kaya panoorin niyo na lang natin before we judge her. True, yun din ang feel ko. Pupusta ako ng 5 bilyon. Siya ang mananalo. Ako naman ay pupusta ko ang buong mansyon ko kalaban ng mananalo at hindi siya. Pusta ko naman ang sasakyan kong Ferrari. Nagsimula na silang magpustahan at nirecord pa ng bawat isa. Para walang mangyaring dayaan kung sino man ang mananalo. Mukhang ready nang makipaglaban mag-isa ang leader ng Golden Warrior at kumpleto niyang makakalaban ng grupo ng Violet Gang. Sabi ng MC na may ngisi sa labi. Isa laban sa 8. Sino kaya ang mananalo sa labang ito? Ang isa o ang 8? Sa palagay niyo? Tanong ng MC. Nagsimula nang magkaroon ng ingay. Kanya-kanya ng boto at sigaw sa mananalo. Talo na yung isa! Mag-isa lamang siya! Hindi niya kaya ang 8. Huwag siya masyadong mayabang na akala niya ay kaya niya lahat talunin. Ang nag-iisa ang mananalo! Golden Warrior leader is the winner. Pupusta ko ang buhay ko kapag hindi siya ang nanalo. Walang laban niyang 8 yan kay Golden Queen. Kaya umatras na lang kayo mga kalaban dahil masasaktan lang kayo at baka mamatay pa. Atras na! Atras na, Golden Queen! Mag-isa ka lang at hindi malakas ang laban mo. Hindi ka din mananalo kaya huwag ka na mag-expect. Violet Gang! Violet Gang! Let's go! Violet Gang! Violet Gang for the winner! Violet Gang for the winner! Go Violet Gang! Talunin niyo siya para hindi na siya masyadong mayabang. Ipakita niyo sa kanya ang hinahanap niya. Panalo niyo yan! Huwag niyong hahayaan na manalo siya at matalo lamang kayo na nag-iisang kagaya niya. Halo-halo ang naging sigawan at muntik pang may mag-away dahil iba-iba ang kanilang pinapanigan. Naririnig naman ni Martha ang ibang sinasabi ng mga ito pero wala siyang pakialam. She's just smirking behind her mask habang ang Violet Gang naman ay tinanggal ang mga maskara at may ngisi sa labi at nagmamayabang. Taas noo ang mga itong nakaharap kay Martha. Handang-handa ng lumaban. Wala man lang ding takot na nararamdaman. Ito na ang huling araw na titingalain ng mga tao ang grupo nyo. Dahil pinapangako kong matatalo ka namin ngayon, Golden Queen. At mapapahiya kayo sa lahat. Magiging loser ang tingin nila sa'yo. Mayabang na sabi ng leader ng Violet Gang, akala mo ay sure na matatalo nila si Martha. Mas lalo lamang umisi si Martha sa kanila. May halo pa itong pangaasar. Masyado ka na agad nagmamayabang kahit na hindi niyo pa ako naman natatalo. Masyado niyo din ako minamaliit. Porkit mag-isa ako at 8 kayo. Pero baka kayong mapahiya kapag kayo ay natalo ko. Sabi ni Martha. Bumakas naman ang inis sa pagbumuka ng Violet Gang leader. Masyado ka talagang hambog kagaya ng mga sinasabi nila. Pero tingnan natin kung magawa mo pa ang bagay na yan oras na makita na nilang nanghihina ka at habang nakahiga ka dito sa stage. Pagtatawanan ka lang nila pagkatapos. Sabi ni Lita, mariin ang boses. Masyado ka ng maraming sinasabi. Bakit? Hindi man lang natin umpisahan na lang ang laban para malaman na natin kung sino nga ba talaga ang talunan. Ganti naman ni Martha. Well, mas mabuti pa nga yun kesa madami pa tayong chit-chat na wala namang katuturan. Anilita, basta,
Maghanda ka na, Marta, dahil ito na ang huli. Dagdag pa nito na tinawanan ng kanyang mga kagrupo na nasa kanyang likuran. Wala namang kahit na anong kaba, takot o pressure na nararamdaman si Marta. Walang emosyon pa din ang mukha niya. Samantalang sa Violet Gang ay makikita mo sa mukha nila ang takot, pero kapag sa malayuan ay mukhang confident. Kagaya ng rule pagdating sa pakikipaglaban, ang tanging pinagbabawal na armas na gagamitin ay ang baril, pero pwede nyo naman gamitin ng iba pa. Ang mga laban ay may 3 round, pero kung sa unang round ay talo ka na, wala nang susunod pang round dahil wala nang magiging kalaban. Kahit na anong posisyon o teknik ang gamitin sa pakikipaglaban ay walang problema. Kailangan lang na bawal kang makalagpas ng stage kung hindi ay idedeklara ka ng talo. Paliwanag ng MC. Narinig naman ito ng lahat. Ganun lamang ang rule sa tuwing laban sa arena. Bawal gumamit ng baril. Isa sa mahigpit na pinagbabawal sa lahat dahil mabilis na laban ang bagay na yun. Simulan na ang unang round. Golden Warrior Leader versus Violet Gang. Sabi ng MC, naging maingay na naman hanggang sa magsimula na ang laban. Naghanda na at pumwesto na ang Violet Gang, pero si Marta ay nakatayo pa din. Pinalilibutan na siya ng mga ito, pero wala lang ang lahat ng iyon sa kanya. Kung ako sa'yo, sumuko ka na lamang. Hindi yung nagmamatigas ka pa. Talunan ka na ng simula nang umapak ka mag-isa dito sa stage. Sabi ni Lita, hindi kasi ako duwag kagaya mo na kailangang maraming alalay para lumaban. Ngising ganti naman ni Marta para mairita si Lita at sinamaan siya ng tingin. Teka lang huwag ka masyadong pikon. Wala pa naman akong ginagawa. Nagsasalita pa lang ako. Baka umiyak ka kapag tinrash talk kita sa laban dahil bugok ka. Sabi pa nito. Mas lumapit na sa isang babae kay Marta na agad siyang sinipa pero naiwasan niya ito at ginantihan niya ng paghawak sa bapaan ng babae at tinulak ng walang alinlangan para mapahiga. Nang sumugod naman ulit kay Marta ay muntik na siyang matamaan sa panga pero agad niyang naiwasan. Binigyan niya ng 2 sapak sa muka. Tumama sa ilong na nagsanhi ng dugo at sa panga para mapaatras ito sa kanya. Hawak nito ang nagdudugong ilong. Sunod-sunod na ang pagsugod kay Marta at halos sabay-sabay na ang mga ito. Pero lahat ng mga tira para sa kanya ay wala man lang tumama. At halos lahat ay napatumba na ni Marta maliban lang kay Lita na hindi pa sumusugod sa kanya. Bahagyang nanlaki na lang ang mga mata dahil sa gulat. Kulang na lang ay mapaatras na din. Pinatunog ni Marta ang kanyang leeg at saka siya umayos ng tayo. Hindi man lang makikitaan ang pagod sa kanyang muka. Hindi nga pinagpawisan din. Hala, ang galing niya. Kagi napatumba niya ang 7. Sabi naman sa inyo kahit na mag-isa lamang siya ay kayang-kaya niya ang laban ng mga yan. Tingnan niyo ngayon. Ay nako, dapat talaga umatras na yung Violet Gang na yan Sila ngayon ang talo. Tamo yung leader nila, parang takot na. Napapaatras na lang Duwag naman palang putik. Komento ng mga manonood. May nagtatawanan na at nangiinsulto sa Violet Gang. Marami naman ang papuri kay Marta. Paano ba yan? Mukhang hindi na ata tatayo ang kasamahan mo. Ikaw na lamang ang titira. Sabi ni Marta sa kahinawi ang buhok. Wala na ang maskara na kanyang suot. Tinanggal na niya ito bago magsimula ang laban. I'll give you a chance na umatras pa. Binibigyan na kita ng pagkakataon. At sana, huwag mo nang sayangin pa dahil oras na magmatigas ka. Hindi ganun sa kanila ang mararanasan mo. Talagang patay ka. Pagbabanta ni Marta para mamutla si Lita. Dahan-dahang napaatras si Lita habang naglalakad naman palapit si Marta sa kanya. Dapat, kinikilala niyo muna ako mabuti. Bago niyo ako sabihan ng kung ano-ano. Dahil hindi ako leader ng Golden Warrior Gang kung isang talunan lang at hindi naging Golden Queen ng tawag nila sa akin kung hindi ako matibay at magaling. Sabi pa ni Marta. So choose Lita. Run? Or you want to die right now in front of everyone? Tanong ni Marta at saka hinanda na ang sarili sa gagawing pagsugod kay Lita. Nanginginig naman sa takot si Lita. Alam niyang hindi nagbibiro si Marta sa mga sinasabi nito.
Kaya naman bago pa talaga siya tuluyang mamatay ay mabilis na siyang tumakbo palayo kay Marta dahilan upang umingay ang arena. Punyeta, duwag naman pala. Tumakbo lang eh. Di pa nga lumalaban. Sabi sa inyo eh, siya ang mananalo. Tingnan nyo, walang binatbat kay Golden Queen. Mga talunan naman. Mga pusta nyo, umayos kayo ah. May record ako. Ako ang panalo. Akin ang pusta nyo. Mayayabang. Mali ng pinanigan. Ang ganda mo, Golden Warrior. Ang galing mo talaga. Idol ka namin. We love you, Golden Queen. Woo! Sigawan ng mga ito. Wala namang pakialam sa mga sinasabi ng tao si Marta. Naglakad lang siya pababa ng stage nang parang wala lang. Hindi niya alam na pinapanood pala siya ng grupo ng kalalakihan na minsan nang nakatalo sa kanilang grupo, ang Wolf Gang. Walang ekspresyon ang kanilang mga muka, lalo na si Anthony. Pero deep inside ay may paghanga sa kanila, lalo na si Felix na nakangisi. The winner is Golden Queen. Natalo niya ang 8 kalaban sa isang round lamang. Hindi man lang pinagpawisan. Anunsyo ng MC. Take a break first everyone dahil may susunod pang laban na hindi pwedeng palagpasin. Anito pa. Sinundan naman ang tingin ni Felix si Marta kung saan ito papunta hanggang sa makalabas ng arena. San ka, Dre? Tanong ni Harry. Diyan lang. Sagot ni Felix at saka siya naglakad na palayo. Hinayaan naman siya ng mga kaibigan. Sinundan niya si Marta nang hindi nagpapahalata. Si Felix ay matagal nang may paghanga kay Marta. Matagal niya na itong gusto pero dahil may lamat sa pagitan nilang dalawa ay nadadamay si Felix sa galit na nararamdaman ni Marta sa kanyang mga magulang at naiintindihan niya naman ang mga yun. Hindi niya ini-invalidate ang nararamdaman ni Marta. Dahil kung nasa posisyon din siya ni Marta ay baka higit pa sa galit ang mararamdaman niya. Kaya ayos lang ang ganito sa kanya. Dahil doon ay nawala na ng pag-asa si Felix kay Marta. Natatakot na siyang umamin sa nararamdaman. Ang dating paghanga lamang na nararamdaman ni Felix kay Marta ay dahil sa galing nito sa pakikipaglaban sa tuwing pinapanood niya. Ngunit hindi niya akalaing lalalim pa hanggang sa mahalin niya na talaga si Marta. Pero paano siya mamahalin ng babaeng mahal niya kung galit ito sa kanya? Ayaw naman ni Felix na ipilitin si Marta na baka kapag nanligaw siya ay araw-araw siya nitong itaboy. Pero may times na nais niyang subukan, ngunit napapangunahan siya ng takot. Pero naniniwala siyang may tamang panahon para sa kanilang dalawa. Huwag mo akong sundan pa. Anong kailangan mo sa akin at nag-effort kang maglakad? Tanong ni Marta na patigil sa paglalakad dahil kanina pa nararamdaman ang presensya ni Felix. Napatigil naman si Felix sa paglalakad at akmang pagtago. Napahawak siya sa batok. Gusto lang sana kitang i-congrats. Mas lalo kang nagiging magaling sa pakikipaglaban. I'm so proud of you pero sana mag-iingat ka pa din kahit papaano. Marahang sabi ni Felix. Saglit namang hindi nakaimik si Marta. Iyan lang bang sasabihin mo? Dahil nasasayang ang oras ko. Malamig na sabi ni Marta. Marami pa akong nais sasabihin pero kung nakakaabala ako sa oras mo ay hindi na kita kukulitin. Hinang naman sa ngayon. Take care always, Marta. Dahil wala ako palagi sa tabi mo to protect you sa mga taong nais kang saktan. Bili ni Felix, may pag-aalala sa boses. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng emosyon ang mukha ni Marta pero hindi siya humarap sa binata. Bumilis din ang pintig ng kanyang puso na ngayon niya lang naramdaman. Ilang beses naman na silang nagkausap ni Felix pero hindi naging ganoon ang kanyang reaksyon. Hindi siya nakaramdam ng ganoon. Don't worry, alam ko ang ginagawa ko. Hindi naman ako tanga at bobo na hahayaan ng sarili na mamatay ng ganoon na lang. Ani Marta, maliit namang umiti si Felix sa kanya. I'm just saying at gusto ko lang na mag-iingat ka palagi. Alam kong kakaiba ka sa lahat ng babae pero nag-aalala ako kaya sana ay para sa akin ay mag-iingat ka. Hindi naman Marta. Sabi ni Felix saka ngumiti. Napatitig lang naman si Marta sa kanya nang walang emosyon. Don't worry, I can handle myself. And thank you but you don't need to worry.
Sabi ni Marta at sa kanya tinalikuran na lang si Felix na sinundan siya ng tingin. Kahit na malamig si Marta sa kanya ay ngumiti pa din si Felix and he licked his lower lip. Nauna nang umalis si Marta dahil may pupuntahan pa siya. Habang ang kanyang kagrupo niya ay iniwanan niya. Nanonood ang mga ito ng laban. Pagdating naman ni Marta sa lugar ng kanyang pupuntahan ay madilim ito at patay ang ilaw sa hallway. Sarado ang mga pinto. Tumigil siya pagdating sa dulo kung saan may isang golden na pinto doon. Golden Devil. Buka ng bibig ni Marta kaya kusang bumukas ang pinto. Agad bumungad kay Marta ang kakaibang usok pero wala siyang pakialam. Tuloy lamang siya sa pagpasok hanggang sa tuluyan niya nang makita ang loob. Naroon ang kanyang kapatid na si Martin. "Kuya!" Tawag ni Marta sa kapatid. Nag-angat naman sa kanya ng tingin na walang emosyon. Mas malamig pa sa emosyon na meron siya. "Anong ginagawa mo ngayon?" Tanong ni Martin. Nakaramdam naman ng takot si Marta na tanging nararamdaman niya lamang kapag kaharap niya ang kanyang kapatid. Lumuhod si Marta sa harapan nito at saka bahagyang yumukod. "I'm so sorry, kuya. I failed again. Hindi ko naman sinasadya, kuya. Tinatry ko pa din mang pigilan pero ang hirap. Mas lalo lang lumalalim, kuya. Ang hirap umahon." Sabi ni Marta. Wala pa ding emosyon si Martin. "Kayang-kaya mo talagang pigilan yung nararamdaman mong yan kung gusto mo talaga." Sabi nito. Nanginginig naman ang labi ni Marta at nangingilid ang gilid ng kanyang mga mata. Handa na siyang umiyak. Nagiging mahina lang talaga siya kapag kaharap niya ang kanyang kuya. Wala din siyang masyadong naiimik. Matapang siya sa iba pero may kahinaan at kinatatakutan din siya. "Konting panahon pa, kuya. Hindi magiging hadlang ang nararamdaman kong ito kagaya ng pangako ko sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala, kuya. Ibibigay pa din natin ang hustisya na nararapat para sa kanila." Sabi ni Marta para pagak na matawa ang kanyang kuya. Halatang nang iinsulto. "Talaga, Marta? Ilang buwan na ang lumipas pero walang nangyayari." Ani Martin. Nagkagat labi si Marta at saka siya tumingin sa kanyang kuya. "Kaunting panahon pa, kuya." Ani Marta. "Sana pagbigyan mo pa ako. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan na bigyan pa kita ng konting panahon. At paulit-ulit na lang. Pero wala pa ding nangyayari. Baka naman hindi mo talaga ginagawa ang trabaho mo." Pang-aakusa ni Martin pero wala pa ding emosyon ng boses. "Parusahan mo na din ako ngayon, kuya." Sabi ni Marta para matigilan si Martin dahil alam niya ang ibig sabihin nito. Sa araw na yon ay nakatanggap si Marta ng parusa. Ilang beses siyang hinampas ng latigo sa likod pero wala man lang siyang nararamdaman na kahit na anong sakit. Manhid na kasi siya. Isang linggo ang lumipas ay bumalik na sa kanilang trabaho sina Marta dahil may business din silang sari-sarili. May mga kumpanya at hindi lamang ang pagiging gangster ang dapat nilang tutukan. Imposible na walang nagnakaw ng pera. Sabi ni Pearl sa kanyang mga empleyado na napayuko na lamang. Nasa iisang silid sila at nag-uusap-usap. Pinatawag niya ang lahat dahil may nawawalang 3 milyon na pera ng kanilang kumpanya. Umamin na mismo ang kumuha. Dahil hindi niyo magugustuhan kapag ako pa mismo ang nakaalam. At huwag niyong susubukan na tumakas. Sabi ni Pearl, sa kanya tiningnan isa-isa ang mga ito ng malamig ang ekspresyon ng muka habang naka-cross arm. Mas lalo lang napayuko ang kanyang mga empleyado. Walang umiimik sa mga ito na akala mo ay takot na kahit naman mahinahon pa ang boses ni Pearl. Mukhang wala talagang balak na umamin sa inyo. Okay, fine. Nais niyo talagang idaan ko pa to sa bagay na hindi na narapat. Humanda na ang may matataas na posisyon sa inyo at ang may hawak ng pera ng kumpanya. Sabi ni Pearl para kabahan at matakot na ang iba sa kanila. Ma'am, paano naman po kapag naituro kami kahit na wala naman po kaming kasalanan? Kasi may possibility po na ibintang sa iba. Sabi ng isang babae para matigilan si Pearl sa kanya. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Dahil alam ko ang taong mapagkakatiwalaan at ang mga taong unti-unting nagiging ganid at sakim sa pera at kapangyarihan. Sagot naman ito.
Tumingin siya sa may mataas na posisyon sa kanyang kumpanya, ang may hawak ng accounting department. Napaayos naman ang pagkakatayo ang mga ito at nais ni Pearl na ngumisi pero hindi niya ginawa. Walang aalis sa inyo hanggat hindi pa dumadating at magsasabi ng kung sino ang nagnakaw ng pera. Ani Pearl. Tahimik lang ang lahat at wala nang umimik pa maging si Pearl. Naramdaman niya naman na kung sino talaga ang kumuha. Pero nais niyang makasigurado at baka mali siya nang iniisip pero malakas talaga ang pakiramdam niya. Maya-maya ay bumukas ang pinto para mapalingon ang lahat doon. Pumasok si Marta na may nakakatakot na aura. Malamig ang kanyang muka. Napaatras ang iba dahil sa takot at halos napaiwas ng tingin ng mga ito. Napahawak din ang iba sa mga katabi. Binigyan nila ng daan si Marta na taas noong naglalakad papunta kay Pearl na mabilis na tumayo at yumukod sa kanya upang magbigay ng galang. "Good morning, Queen," sabi ni Pearl. Nilapag ni Marta ang brown na envelope sa kanyang harapan para mapatingin si Pearl doon. "Nandyan na ang lahat," sabi ni Marta tsaka tumalikod na para naman umalis na. Napahinga lang ng maluwag ang lahat nang mawala na ito sa kanilang paningin. Grabe, nakakatakot siya. Kala ko kung anong gagawin niya dito eh. Grabe ang aura niya pero ang astig. I like her attitude. Shut up, sabi ni Pearl para magitla ang mga ito at napatahimik. Umupo ulit si Pearl. Binuksan niya na ang envelope at hindi na siya nagulat sa nakita pa doon. Tumingin siya sa isang lalaking hindi makatingin sa kanya. Umiiwas ito. Napangisi si Pearl at saka may tinawagan. "Hello, John. Please, pumunta ka ngayon sa opisina ko. May papalinis ako sa'yo," sabi ni Pearl sa kabilang linya at namatay na din ang tawag. Hindi naman nagtagal ay dumating na si John na nagbigay galang sa kanya. "Ano po yun, ma'am?" "Huliin mo ngayon din ang taong nangahas na magnakaw sa kumpanya ko. Pagkatapos kong pakitaan ng maganda." Utos ni Pearl. Walang emosyon ang boses. May sign pa siya sa kanyang daliri na ginawa at nakita naman ni John para mapamisi ito. Si John ang matagal niya ng pinagkakatiwalaan sa lahat at nag-iisang naging kaibigan na lalaki niya dahil wala siyang tiwala sa mga lalaki pagkatapos ng ginawa sa kanya ng ama sa kanilang ina. Si John ang nagpa-realize sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay manloloko. Pero wala siyang gusto kay John at kapatid lang ang turingan nila sa isa't isa. May kasintahan na din ito. Maganda at mainhin. May simpleng buhay at close din ni Pearl. Kaya no issue sa kanilang dalawa. Talagang trabaho lang. "Bakit mo ako hinahawakan? Bitawan mo nga ako." Sigaw ng lalaking hinawakan ni John sa kamay. Nanlaban nito kaya naman kinailangan ni John na gamitin ang kanyang lakas at kakayahan. Kaya sa huli ay napatumba niya ang lalaki. Pinusasan ni John ang mga kamay ng lalaki mula sa likuran. Nagpumiglas pa ito pero sa huli ay wala na ding nagawa. Gulat naman ang lahat dahil hindi nila inaakala na magagawa ito ng lalaki, lalo na't ito ang isa sa hinahangaan nila sa loob ng kumpanya. Mabait at maganda din kasi ang pinapakita sa kanila. Tumayo si Pearl ng taas ang noo sa lahat para makuha niya ang atensyon ng mga ito. Nakatingin sa kanya ang lahat. May paghanga dahil kakaiba ang aura nito. "Hindi niyo ako matatraidor dahil bago niyo paggawin ang bagay na yan, ay alam ko na agad kaya sa mga nagbabalak na kalabanin ako dyan, huwag niyo na lang subukan dahil hindi niyo gugustuhin kung paano ako magalit. Hindi niyo gugustuhin na makita ang magalit ang babaeng mabait. Dahil ako na nakatayo sa harapan niyo, ay kayang-kayang pumatay ng walang alinlangan," sabi ni Pearl sa lahat para matakot ang mga ito. Hindi alam ni Pearl na may isang taong nakikinig pala sa lahat ng kanyang sinasabi na may paghanga. "That's my queen," sabi ng lalaki sa kung saan. Sa kabilang banda naman ay nakangiti naman si Felix habang pinagmamasda ng mga larawan ni Marta na nakadisplay sa kanyang silid. Mga larawang nakangiti si Marta at parang isang anghel dahil sa ganda ng ngiti. May mga epic at stole shot doon pero maganda pa din si Marta.
Pero nawala ang ngiting yon dahil sa isang bagay na nangyari na hindi dapat sila madamay na dalawa. Gusto ko na ulit makita ang ngiting mong yan. Mga ngiting nagpapabili sa puso ko. Sabi ni Felix habang hinahaplos ang isang larawan ni Martha. Alam niyang aware naman si Martha sa kanyang nararamdaman, lalo na't hindi manhid ang dalaga. Pero alam niyang kahit kailanman ay hindi siya mamahalin ito. Kuya! Tawag ng isang babae mula sa labas ng silid ni Felix, ang kapatid niyang si Julia na dahan-dahan ang binubuksan ang pinto ng kanyang silid. Ramdam ni Felix yun, pero hindi siya humarap sa kapatid na dahan-dahang sinara ang pinto. Tiningnan siya ng mapait. Marahan ang lakad nito papunta sa kanyang kama pero nakaharap sa kanya. Mahal na mahal mo talaga siya kuya no? Tanong ni Julia sa mahina na boses. Hindi lang mahal na mahal princess. Higit pa dun at kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Sagot naman niya. Pero kuya, hindi ba nakakapagod na mahalin siya? Gayong alam mo naman na wala kang pag-asa sa kanya. Kasi sa totoo lang kuya, ako na ang naawa sa iyo dahil nagmumukha kang tanga. Prangkang sabi ni Julia pero mahinhin pa din ang boses. Pagak na natawa si Felix sa kanila pagang frame. Hindi talaga bagay sa iyo princess ang magmaldita dahil hindi akma sa boses mo. Pero ang cute. Ani Felix, napanguso naman si Julia. Ano naman si kuya eh, yun ka na naman. Ani dito. Tumabi si Felix sa kanyang tabi. Marahan pa nitong ginulo ang kanyang buhok habang may ngiti sa labi. Mahal naman kita princess. Ang cute-cute mo lang talaga kapag nagsasalita ka sa akin tungkol sa love life ko. Tipong pinapagalitan mo ko pero ang hinhin. Kaya natatawa ako. Ani Felix, para mapanguso na naman si Julia. Hindi ko naman kasalanan na mahihihin ako magsalita kuya. Naman ako kay mami. Ani Julia. Maliit na ngumiti si Felix. Kahit na sa mukha ay kamukhang kamukha mo ang feature ni Mommy. Anito at may bumakas na lungkot sa kanya mga mata na agad namang napansin ni Julia. Ang hirap kapag nagmamahal ka ng isang taong hindi dapat dahil may lamat sa inyong pamilya. Sabi ni Julia para matigilan si Felix. Pero hindi naman dapat na nadadamay tayo eh. Ang mga anak kasi wala naman tayong kasalanan. Alam sa ginawa ng mga magulang natin. Kaya bakit ganun? Bakit nadadamay tayo sa galit nila? Tanong ni Julia. Ganun talaga sa mundo, princess. Tsaka mo maiintindihan naman ni kuya ang bagay na yun. Ani Felix, kahit na kuya, hindi pa din naman tama yun. Angil ni Julia na naiinis. Huwag ka mag-alala kay kuya, princess. Dahil alam naman ni kuya ang ginagawa niya. At saka, mahal ko talaga siya eh. Anya? Tumingin si Julia sa kanya. Mahal mo nga pero anong ginagawa mo kuya? Wala. Sumusuko ka na agad. Wala kang ginagawa para mapaamo siya at ang puso niya. Ani Julia para matigilan si Felix na napasuklay din sa kanyang buhok gamit ang mga daliri. Mahirap kasing pilitin ng taong ayaw sa atin, princess. At pagdating sa pagmamahal, hindi masaya kapag napipilitan ka lang. Saka, para saan pa ang gagawin ko princess kung alam kong umpisa pa lang ay talo na ako, hindi ba? Kung umpisa pa lang ay wala na akong laban. Malungkot na sabi ni Felix para samaan siya ng tingin ni Julia. Mabilis ka kaagad sumuko at panghinaan ng loob kahit na wala ka pa namang nagagawa. Kahit na hindi ka pa naman sumusubok. Sigurado ka na ba talagang wala ng pag-asa? Sigurado ka na ba talaga na hindi ka niya din mahal? Na hindi mo siya mapapaamo? Na hindi mo mapapalambot ang puso niya? Kasi ako kuya, naniniwala akong kayang-kaya mong gawin yun. Kayang-kaya mong baguhin ang nararamdaman niyang galit sa pamilya natin. Basta ipaparealize mo lang sa kanya na wala tayong kasalanan sa lahat at hindi dapat tayo nadadamay sa galit nila. Sabi ni Julia para mapatitig si Felix sa kanya. May paghanga at hindi makapaniwala. Wow, princess ah. Chill. Parang nagagalit ka. Ani Felix? Hindi naman ako nagagalit kuya. I'm just saying the truth lang naman kasi the more na wala ka pang ginagawa, ibig sabihin hindi ka sure. Dapat may gawin ka muna bago ka sumuko sa kanya.
Dapat mag-effort ka muna at patunayan mo muna sa sarili mo sa kanya. Kapag nakita mong walang pagbabago at ganun pa din, doon ka palang huminto sa kakahabol sa kanya at sa pagmamahal sa kanya. Kasi ba't ka magpapakatanga, di ba? Ginawa mo naman ang best mo. Sadyang sa kanya na lang ang problema, hindi ba? Paliwanag ni Julia. Halika nga dito, princess. Sabi ni Felix at lumapit naman si Julia ng nakanguso. Humawak si Felix sa kanyang baywang at saka sumandal sa kanyang balikat. Ang damin mo na agad nalalaman sa pag-ibig ah. Baka mamaya niyan may tinatago ka na sa akin. Baka mamaya may kasintahan ka na pala. Naku ka! Ani Felix para may statwa at manlaki ang mga mata ni Julia na bumalik din naman sa dati. Naku po kuya, saka na ako magmamahal kapag tamang lalaki na. Ani Julia na namumula ang mga pisking ng iwas ng tingin. Siguraduhin mo lang princess ah. Naku, kapag nalaman ko talaga, lagot sa akin ng lalaking yan. Pagbabanta ni Felix pero pabiro. Nakurot siya ni Julia sa balikat na tinawanan niya lang naman. Masyado ka namang uwi. Ani Julia. Biro lang naman. Di naman kita pinagbabawalan kung talagang mahal mo siya. At syempre, higit na mahal ka din niya. May tiwala naman ako sa iyo princess pero kahit papaano, ay ayaw kong nasasaktan ka at umiiyak ka kapag dahil lang sa lalaki. Naku, papatayin ko talaga siya at magiging mahigpit ako sa iyo pagdating sa pagkakaroon ng boyfriend. Sabi ni Felix, dahilan upang mapanguso si Julia. Hindi naman ako magmamahal kuya kung alam kong hindi nararapat yung lalaki sa akin. Hindi ako magpapakilala ng boyfriend ko sa iyo kung hindi ko lubusang kilala. At saka, alam ko naman ang ginagawa ko kuya. Pangakong hindi ako iiyak ng dahil lang sa lalaki. Sabi ni Julia, napangiti si Felix. That's my sister. Sabi naman ito. Napangiti na lang din si Julia pero malakas ang kabog ng kanyang dibdib. May takot siyang nararamdaman dahil lang totoo ay may lalaki siyang minamahal at mahal na mahal siya nito. Pero kagaya ng pinagbabawal ng gamot, ay bawal din ang pag-iibigan nilang dalawa. Tumatak sa isipan ni Felix ang lahat ng mga sinabi ng kanyang kapatid sa kanya. Ang mga pangaral nito at kung ano-ano pa. Kaya naman matapos ang isang linggong pag-iisip-isip, ay nakapagdesisyon na siya na hindi siya susuko ng ganun na lang. Papatunayan ko sa sarili ko, Marta. At papalambutin ko ang puso mo. Lalambot ka din sa akin. Ani Felix sa kanyang salamin. At saka tinapos na ang pag-aayos ng sarili. Gwapo natin ngayon ah. Mukhang aakit ng ligaw. Pangaasar ni Julia nang makita ang kuya na pababa ng hagdan na ngayon ay bihis na bihis. Siyempre naman, ganun talaga ang manliligaw. Kailangan magpagwapo para naman hindi pangit sa paningin niya. Sagot ni Felix. Yee! Good luck kuya! Ani Julia. Basta, ang mga sinabi ko ah. Dagdag nito. Noted princess, and thank you. Pangakong iuwi ko siya dito at makikita mo kaming ikakasal sa simbahan. O kahit nasan pa man. Malawak ang ngiting sabi ni Felix at napairap ng bahagya kay Julia pero pabiro lang naman. Wow naman, ang taas na agad ng pangarap kahit na wala pa naman. Parang sure na talaga kahit na hindi pa naman sure. Biro ni Felix para si Felix naman ang supladong mapairap. Hindi din talaga kita minsan gets pero pinipilit na lamang kitang intindihin kahit na minsan ang hirap. Aalis na nga lang ako. Baka mabad trip pa ako. Inis na sabi ni Felix. Napahalakhak naman si Julia at saka sinundan ng tingin si Felix na naglalakad na paalis. Joke lang naman kuya. Basta good luck ha. I love you kuya. Kaya mo yan. Sigaw ni Julia. Napangiti naman si Felix habang pasakay sa kanyang kotse. Dalawa lamang silang magkapatid at silang dalawa na lamang ang magkasama simula nang mamatay ang kanilang mga magulang. Protective at maingat si Felix sa kapatid. May mga nagbabanta kay Julia sa malayo pero hindi alam ng dalaga dahil ayaw ni Felix na malaman ito at baka isipin. Gusto niya lang na maksecure ang safety ng kapatid dahil hindi niya kakayanin pa kung mawawalan pa siya ng isang minamahal sa buhay. Dumaan muna si Felix sa isang flower shop. Bumili siya ng isang kumpol na bulaklak at ang paborito ni Marta, ang binili niya. Dahil syempre,
Kapag mahal mo ang isang babae, dapat marami kang alam sa kanya nang hindi na nagtatanong dito. Kusa mong inaalam. Nag-effort ka para alamin ito. Nang makarating si Felix sa kumpanya ni Marta, ay hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi. Hanggang sa makababa siya at naglakad papasok sa loob. Pinakita niya ang ID niya sa guard na pinapasok naman siya. Pagpasok ni Felix sa loob ay agad siyang pinagtinginan. Akala mo ay isang sikat na artista. Napatulala, napanganga at nalaglag ang panga ng mga kababaihan nang makita siya ng mga ito. Parang nag-slow-mo ang paligid ng mga ito. Miss, anong floor si Miss Peralta? I have an appointment with her. Tanong ni Felix sa isang babae na nakatulala sa kanya. Sa 50th floor po. Dahan-dahan na sagot ng babae. Thank you. Sabi ni Felix at saka na siya naglakad. Sinundan naman siya ng tingin ng mga ito. Napapailing na lamang si Felix dahil sa lakas ng karismang meron siya. Sorry na lang sila. Hanggang tingin na lang sila dahil may nagmamay-ari na sa akin. In my mind and my soul. Sa kanya lamang. Hindi ako papayag na hindi siya. Pag hindi, huwag na lang. Sabi ni Felix sa kanyang sarili. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Habang naglalakad siya papunta sa may pinto ng opisina ni Marta. 3 door ang nasa floor na yun at ang pinakamalaking door ang opisina ni Marta. Napahinga muna si Felix. Ngayon lamang siya nakaramdam ng kaba na wala man ng kanina. Napahipo pa siya ng kanyang noo. Gagi, bakit ako kinakabahan bigla? Parang ewan na tanong ni Felix sa kanyang sarili. Nakailang minuto pa siya habang nakatayo sa labas ng pinto. Hindi alam kung kakatok ba o kaya naman ay tutuloy. Nagdadalawang isip siya kung nasaan naroon na siya. Samantala, napakunot naman ang noo ni Marta nang makita niya sa kanyang screen si Felix na nasa labas ng pinto. May secret na CCTV kasi ang buong building niya lalo na ang kanyang floor. Invisible ito kaya naman hindi mo mahahalata. Kaya alam niya ang bawat galaw at kilos ng kanyang mga empleyado kaya walang maitatago sa kanya. Pinagmasdan niya muna sa screen si Felix at napapailing na lamang siya sa kanyang napapanood. Hanggang sa hindi niya na mapigilan na mapatawa ng pagak dahil napapahuso na lamang si Felix at saka napapalobo niya na lamang ang kanyang mga pisngi. Ilang minuto niyang pinagmasdan ito. Hanggang sa hindi na napigilan ng sarili nang makitang napahinga si Felix at nag-ayos ng sarili. Tumayo siya at lumapit sa may pinto. Siya nang nagbukas noon at napaigtad naman si Felix dahil sa gulat. Bahagyang nanlaki pa ang mga mata. Seryoso lang naman ang mukha ni Marta. Pasok. Malamig na sabi ni Marta at saka niya tinalikuran si Felix na mas lalong nagulat hanggang sa nabalik ito sa realidad at napangiti na lamang. Akmang papasok na siya sa loob nang mapahinto siya dahil biglang may nakatutok na sa kanyang mga red na laser. Pero guhit lang ang mga ito. Naglaki ang kanyang mga mata na nakatingin kay Marta na ngayon ay nakangisi sa kanya habang prenteng nakaupo. Masyado ka namang matatakutin. Wala pa nga akong ginagawa. Sabi ni Marta. Grabe, nakakatakot talagang mahal kong to. Papatayin ako sa kaba. Sabi ni Felix sa kanyang isipan. Nagkatitigan silang dalawa. Bakas ang takot sa mukha ni Felix habang natutuwa naman si Marta. Sa kabilang banda naman ay mabilis na hinila ni Julia si Martin na dumating na sa kanyang kondo. Nakasuot siya ng hood, maging si Martin. Couple ang hood nilang dalawa. Mabilis na tinulak ni Julia si Martin sa sofa para mapaupo ito. Paghanga naman ang mababakas sa mukha ni Martin habang nakatingin kay Julia na bakas ang inis, galit at halo-halong emosyon sa mukha. Mag-uusap tayong dalawa ng maayos ngayon at maling sagot mo na ayaw ko, alam mo na ang mangyayari. Sabi ni Julia. Seryoso. Napangisi naman si Martin. Natutuwa sa reaksyon ng babaeng minamahal. Sit on my lap first, baby. Malambing na sabi ni Martin. Sinamaan naman siya ng tingin ni Julia. Huwag mo akong matawag-tawag na baby dyan. Punyawa ka. Hindi ba't napag-usapan na natin ang bagay na to? Na walang madadamay pa sa lamat ng pamilya natin? Bakit yun naman sinisisi sa amin ha?
wala naman kaming alam. Asik ni Julia. Naiinis, nagagalit. Napatitig naman si Martin. Ang unfair niyo naman. Wala naman kaming galit sa inyo ah. Tapos ikaw nais mo pang magalit si Ate Marta kay Kuya. Kuya ko yun, Martin. He's my brother. Sigaw pa ni Julia. Na-frustrate siya. Namungay naman ang mga mata ni Martin at saka siya umayos ng pagkakaupo. Hindi niya makayana na mapagmasdan na ganun ang kanyang minamahal sa kanyang harapan. Hinawakan niya ng marahan ang kamay ni Julia. Hinalikan niya ang mga yun. Sa kanya hinila ng marahan para maupo sa kanyang mga hita ng nakataglilid. Napairap naman si Julia sa kanya, but deep inside ay may kilig na nararamdaman. Naka-cross arm ang mga braso at maldita ang muka. Pero hindi mukhang maldita. Sa ganda ba naman kaya ay titig na titig si Martin sa kanya? Tuwing pinapagalitan niya ako hindi ako naiinis. Mas natutuwa pa ako. Mukha siyang Diyosang nagwawala sa harapan ko kaya napapangiti na lamang ako sa kanya. Sino bang maiinis sa kagaya niya? Ang ganda-ganda ng minamahal ko eh. Sabi ni Martin sa kanyang isipan habang nakangiti. Anong iningiti-ngiti mo dyan ha? Sinong iniisip mong ibang babae? Punyeta, kasama mo ako ah. Inis na ani ni Julia. Napahalakak si Martin sa tainga para matigilan si Julia dahil husky yun sa kanyang pandinig. Yung baby ko ay nagsiselos na naman. Wala naman akong ibang babae kundi ikaw lang naman. Malambing na bulong ni Martin sa kanyang tainga. Siguraduhin mo lang talaga, Martin, dahil may kalalagyan ka na naman sa akin. Sabi ni Julia. Wala na akong pakialam kung talagang matutuloy pa ang war na magaganap sa pagitan natin. Pagbabanta ni Julia. Napanguso naman si Martin at saka siya naglambing sa liig ni Julia. Sorry na baby, hindi naman totoo yun. Saka hindi ko naman hahayaan na sila magkatuluyan na dalawa. Lalo na at alam kong mahal din ng kapatid ko ang kuya mo. Sinusubukan ko lang si Marta sa kung anong gagawin niya. Kung ano ang pipiliin niya, ang pamilya niya ba o kaligayahan niya. Pero naniniwala akong ang kuya mo ang mananalo sa uli. Lalo na at alam ko ang bawat galaw ni Marta. Hindi niya ginagawa mga bagay na inuutos ko. Paos na paliwanag ni Martin. Siguraduhin mo lang talagang lalaki ka. Kasi hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka kapag nalaman kong hindi sila sa huli. Dahil dyan sa mga ginagawa mo. Banta ni Marta. Baby naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Alam mo namang takot ako kapag nakakarinig ako ng ganyan mula sa iyo. Dahil alam kong kayang-kaya mong totohanin kaya nakakatakot. Sabi ni Martin. Napangiti naman si Julia. Tinatakot niya lang naman si Martin pero hindi niya naman kayang gawin ng bagay na yun. Mas siya pa nga ang matatakot eh. Baka magpakamatay na lang siya kapag nawala si Martin sa kanya. Lalo na at kay Martin niya naramdaman ng lahat dahil unang kasintahan niya ito. Kaya nga umayos-ayos ka dyan kung ayaw mong mangyari talaga yun. Alam mo palang kaya kong totohanin eh. Ani Julia. Hindi na baby. Ako nang bahala sa dalawa. Promise po. Sila ang magkakatuluyan. Ani Martin. Humarap si Julia kay Martin at umayos siya ng pagkakaupo paharap. Natigilan naman si Martin nang biglang humalik ng mabilis si Julia sa kanyang leeg. Ayaw ko na munang pag-usapan natin sila. Baka namang pwedeng time ko naman. Gising ani ni Julia. Saglit na hindi makapaniwala si Martin hanggang sa umisi siya at hawakan sa mga hita si Julia. Ang tagal kong nagtiis na hindi ka kasama kaya sorry baby sa gagawin ko ah. Miss na miss lang talaga kita. Bulong ni Martin at saka sinunggaban na ng halik si Julia. Napakapit ang dalaga sa kanyang liig na gumaganta din sa kanya ng mapupusok na halik. Kung saan-saan ding bahagi ng katawan ni Martin dumadapo ang mga kamay ni Julia at may kung anong nabubuhay sa sistema ni Martin at alam na nila ang kakahitnatnan ng kanilang halikan. Nagsimula na silang angkinin ng isa't isa na sinasabing pagmamay-ari na nila ang isa't isa. Samantala, sa opisina naman ni Marta ay halos hindi na umimik si Felix kay Marta simula nang makapasok siya hanggang sa madalhan na sila ng pagkain. Bakit hindi ka umiimik dyan? Anong pinunta mo dito? Manahimik? Tanong ni Marta. Napaigtad si Felix sa gulat.
lalo na nang nag-angat ng isang kilay at nakatingin sa kanya si Marta. Ayos lang na hindi ako magsalita dito. Basta nakatitig ako sa'yo. Okay na sa akin yun. Wala sa sariling sambit ni Felix para mas lalong mapaangat ang kilay ni Marta. Mag-aayos ka o ihahagis kita palabas. Masyado mo na akong iniistorbo at nasasayang na ang oras ko. Ani Marta sa malamig na boses para umayos si Felix at nagtinuna. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa, Marta. Nahihiya kasi ako. Utal na ani ni Felix. Napatitig si Marta sa kanya. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Alam mo naman na mahal kita. Pero nais kong malaman mo pa. Mahal kita, Marta. Gusto ko sanang manligaw. Sabi ni Felix, namumungay na mga mata. Napatitig naman si Marta sa kanya. Kung pwede lang naman, hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Dahil hindi ako ganun at hindi ganun ang pagmamahal. Sabi pa ni Felix, wala naman akong sinabi at nasa sayo naman yan. It's your choice. Pero wag ka masyadong umasa na meron kang pag-asa sa akin. Dahil ngayon pa lang, sinasabi ko na agad ang hindi malaki ang possibility mo. Diretsong sabi ni Marta. Napatango-tango naman si Felix kahit na deep inside ay nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib. Alam niya naman agad ang bagay na yun, pero susubukan niya pa din. Susubukan ko pa din, kahit na wala akong pag-asa. Gagawin ko pa din ang lahat. At least may ginagawa ko kaysa naman sa wala. Sabi ni Felix, ngumiti lang ng maliit si Marta sa kanya. Ikaw bahala. Basta, nagsabi ako sa iyo kaya hindi ko nakasalanan kung masasaktan kita. Dahil sa manggagalaw at kilos ko. Lalo na't hindi naman kita gusto kaya nagpapakatotoo lang din naman ako. Sabi ni Marta, ayos lang. Saka naiintindihan ko. At least susubok ako at ayos lang din naman kung hindi mo ako magustuhan. Kesa naman sa pilitin mo ang sarili mo na mahalin ako. Thank you dahil nagpakatotoo ka sa nararamdaman mo. At salamat sa chance na ibibigay mo sa akin. Gagawin ko ang lahat. Ani Felix saka ngumiti. Hindi naman umimik si Marta na saglit niyang tiningnan at saka may kung anong ginawa na sa kanyang laptop. Nag-order si Felix ng pagkain para sa kanilang dalawa ni Marta at siya din ang nag-asikaso kay Marta na hinayaan naman ito. Casual lang din ang pag-uusap nila. Kapag may titatanong si Felix ay sasagutin ni Marta at pagkatapos noon ay wala na. Walang gaano nangyari sa kanila ng araw na yun. Nang umuwi si Felix ay may ngiti siya sa labi dahil kahit papaano ay nakasama niya ang babaeng minamahal. Napaupo na lang siya sa isang sofa habang iniisip si Marta. Kasama niya kanina. Kahit na ganun man ang nangyari ay masaya siya. Mukhang malaki ang ngiti ng kuya ko ah. Ano kaya nangyari? Mukhang good news ah. Sabi ni Julia nakakarating lamang. Agad niyang tinanggal ang kanyang shoulder bag saka lumapit sa kuya. Niyakap niya ito sa may bewang na humawak din naman sa kanya saka siya hinalikan sa tuktok ng ulo. Successful, bunso. Pinayagan niya akong manligaw sa kanya at ayos lang kung hindi niya ako sasagutin. Okay na ako sa kung anong meron sa aming dalawa ngayon. Sabi ni Felix, kaya naman pala ganyan ang ngiti mo. Mabuti naman at ganun ka kuya. I'm happy for you at sana hindi kayo nasaktan. Sabi ni Julia. Nagsabi naman siya agad sa akin na malaki ang chance na wala akong pag-asa. Pero hindi porket sinabi niya yun ay mawawalan na agad ako ng pag-asa. Naniniwala ako mapapabago ko pa din ang isip niya. Lalo na ang puso niya gayong magkalapit na kami sa isa't isa. Sabi ni Felix, that's good kuya. Dapat ganyan talaga. Saka naniniwala akong mamahalin ka na din niya. At hindi mapupunta sa wala lahat ng gagawin mong effort para sa kanya. Naniniwala ako makukuha mong matamis niyang oo. Sabi ni Julia. Thank you, bunso. Sagot naman ni Felix. Anyway, saan ka pala galing at bakit ginabi ka naman? Tanong nito. Ngamuso si Julia. Namasyalam. Masyadong napasarap ang paggala ko. At may mga kakwentuhan pa ako kaya hayon. Hindi ko na malaya ng oras. Sagot ni Julia. Baka mamaya ay may kinikita ka na dyan ah. Nako Julia. Banta ni Felix. Ang OA mo naman kuya. Ni Julia. Sus,
Nagsasabi lang ako at baka mamaya may tinatago ka na talaga ha. Naku ka. Ani pa ni Felix para mapairap na lamang si Julia. Sabi ni Julia sa nangaasar ng tono. Pala ha. Ani Felix saka kiniliti si Julia na nakiliti naman. Ano ba kuya? Huwag mo akong kilitiin, ang daya mo naman eh. Sigaw ni Julia pero wala pa ding pakundangan si Felix. Tuloy pa din ito. Nagsimula na ang panliligaw ni Felix at sa isang buwan ay nakita na agad ni Marta ang effort nito at paghihirap nito sa kanya. Lahat ng mga ginagawa nito ay kanyang nakikita at naa-appreciate niya ang mga bagay na yun. Pero hindi niya lang pinapahalata. Pero kapag wala na ito sa harapan niya ay napapangiti na lamang siya dahil sa lalaking minamahal niya ay mahal din siya at nililigawan na siya. Ayaw niya lang malaman ni Felix ang bagay na yon. Lalo na at lagot siya sa kanyang kuya kapag nalaman nitong may namamagitan na kakaiba sa kanila ni Felix na dapat niyang pinapahirapan. Kuya! Gulat na sambit ni Marta nang makita ang kanyang kuya na pumasok sa kanyang kwarto. Alam niyang nakalak iyon at hindi na siya magtatanong pa kung sinong nagbukas. Nilibot ni Martin ang kanyang buong paningin sa buong silid ni Marta at doon niya nakita ang iba't ibang bulaklak at kung ano-ano pang galing kay Felix dahil dinisplay iyon ni Marta dahil nais niyang makita araw-araw. Napangisi si Martin. Kung may namamagitan sa inyong dalawa ni Felix nang hindi ko alam. Sabi ni Martin. Napayuko na lamang si Marta at nagkagatlabi. Kung dati ay handa siya sa mga sasabihin ng kanyang kuya sa kanya, ngayon ay hindi dahil totoong masasaktan na siya para sa lalaking minamahal at sa kanya. Let me know everything, Marta. Sabi ni Martin, saka umupo sa isang sofa ng prente. Napaluhod naman si Marta sa kanyang harapan. Hindi ako lumuluhod kuya at hindi ako magsasorry dahil hindi ko na nagagawa ang misyon ko na inutos mo. Nakaluhod ako ngayon sa harapan mo dahil isasakripisyo ko na ang bagay na yon. Wala na akong pakialam doon kuya. Dahil ngayon, I realize na wala naman silang kasalanan. Lalo na si Felix. At lalong hindi dapat tayo nandadamay sa bagay na meron ng bawat pamilya natin. Kaya sorry kuya kung kakalabanin kita oras na saktan mo si Felix. Sabi ni Marta, matapang ang boses. Nagangat siya ng tingin kay Martin. Puno ng emosyon ng kanyang mga mata. Mahal ko siya kuya. At aaminin kong kaya ako nahihirapan sa mga pinapagawa mo sa akin ay dahil doon. Hindi ko kayang saktan ng lalaking minamahal ko. Sorry kuya kung nahulog ako sa lalaking ayaw mo para sa akin. Pero hindi ko kayang itigil ang nararamdaman ko kahit na ipilit ko pa. Talagang hindi magbabago yung kuya. Tatanggapin ko ang gagawin mong parusa sa akin. Huwag mo lang saktan ng lalaking mahal ko. Mas mabuting ako na lang saktan mo kaysa siya. Sabi pa ni Marta. Napangiti si Martin. Matagal ko nang alam yan. Sabi ni Martin para mapatitig si Marta sa kanya. At sinusubukan lang naman kita Marta kung anong gagawin mo. Kung anong pipiliin mo at kung sino ang susundin mo. Ang sarili at puso mo o ang inuutos ko sa'yo. Ginawa ko ang bagay na yun dahil gusto kong malaman kung gaano kakatapang. Pero hindi ako adlang sa inyong dalawa. At wala akong kahit na anong galit sa kanya dahil tama ka. Hindi dapat tayo nandadamay sa ganito. Sabi pa ni Martin. Kuya, tawag ni Marta. Ngumiti si Martin sa kanya at saka tumayo. Naglakad papunta sa kanya. Lumuhod din sa kanyang harapan saka sinapo ang kanyang mga muka. Kagaya mo, nagmamahal din ako. At minamahal ko ang babaeng kapatid ng lalaking mahal mo. Hindi ko din kayang iwanan niya ako. Hindi ko kaya makita siyang nasasaktan nang ako ang dahilan kaya malaya ka Marta. Gawin mo lahat ng mga gusto mong gawin. Maging masaya ka sa kanya, sa piling niya. At ako nang bahala sa lahat. Huwag mo nang intindihin ang lamat ng bawat pamilya natin. Let's stop this war. Sabi ni Martin. Nang tuluyan ng naglandas ang mga luha sa mga mata ni Marta ay napayakap na lamang siya kay Martin. Hinaplos naman ni Martin ang kanyang likuran at saka siya pinatahan. Shh! Stop crying. Nasasaktan si kuya kapag nakikita kang umiiyak. Sabi ni Martin, hindi ko akalain na iiyak ka ng dahil lang sa isang lalaki. Dahil hindi ka basta umiiyak. Sabi pa nito at pagak na natawa. Malaki ang tiwala ko kay Felix. At kilala ko din ang lalaking yun kaya kung ako ang papipiliin,
ay siya ang gusto kong lalaki para sa iyo at ang lalaki makakasama mo. Sabi pa ni Martin, para mas lalong mapaiyak si Marta dahil sa sayang nararamdaman. Thank you so much, kuya. I'm happy for you too kahit na hindi ako makapaniwala sa mga sinabi mo. Sabi ni Marta na nagulat nang malamang may namamagitan pala sa kapatid niya at sa kapatid ni Felix. Hiyari ako sa kapatid niya kapag sinaktan ko yun. Ani Martin at pagak na natawa. Simula ng araw na yon ay biglang may nagbago kay Marta. Kung dati ay walang emosyon ang kanyang muka, ngayon naman ay nagkakaroon na ng kulay at buhay ang kanyang muka. Naghahanda siya ngayon. Inaayos niya ang kanyang sarili dahil may lakad silang dalawa ni Felix. May date sila ngayong araw na dalawa. Hindi siya makapili ng susuotin kahit na noon pa man ay kahit na ano lang. Ate, pwede pa pumasok? Tanong ni Julia sa labas ng kanyang kwarto. Simula nang dalhin ng kanyang kuya Martin si Julia sa kanilang bahay, ay naging close na silang dalawa ni Marta at cute tingnan kapag magkasama. Jolly si Julia at maraming kwento about kay Felix. Pasok ka lang, bebe. Sagot naman ni Marta para pumasok si Julia sa loob. Anong ginagawa mo, te? Tanong ni Julia. Mainhin ang boses. Pumipili ako ng susuotin ko para sa date namin ng kuya mo. Ngayong araw ko din kasi siya balak sagutin pero papakabahin ko muna kaya gusto kong maganda ako. Sagot ni Marta. Nagulat ng bahagya si Julia pero napangiti din ng malawak. Naks naman. Pero kahit na ano naman ang suotin mo, te, ay bagay na bagay sa'yo at maganda sa'yo. At sure ako na mapapatulala na naman si kuya kahit na anong suot mo. Ngiting sabi ni Julia. Alam ko naman yun, pero espesyal sa akin ang araw na to. Kaya gusto ko ay maganda ako. Ani Marta, ako nang bahala, ate. Ani Julia, at si Julia ang pumili ng susuotin ni Marta. Ito din ang nag-ayos sa kanya na hinayaan naman ni Marta. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siya dahil sa ganda ng ayos niya. Good luck, te. Paiyakin mo ang kuya, ha? Sabi ni Julia. Ngumiti lamang si Marta sa kanya. Napahinga muna si Marta saka sumakay sa kanyang sasakyan. Nang makarating siya sa lugar ng date nila ni Felix, ay nakita niya agad ito paakyat niya sa itaas. Napapalibutan ng mga ilaw ang buong paligid at para kang isang prinsesa kapag naroon ka. Nasa gitna ang mesa na may flowers, pagkain at saka wine. Nakita naman agad ni Felix kaya lumapit ito sa kanya. Hinawakan siya sa may bewang at inabot ang kumpol ng bulaklak. Flowers for you, sabi ni Felix at inalalayan siya papunta sa upuan at pag-upo. Thank you, ngiting-a ni Marta. Natigilan si Felix dahil nagulat siya. Pagak na natawa si Marta. Para ka namang ewan. Ani Marta, ngayon ka lang kasing umiti ng ganyan. Anto? Marta chuckled. Actually, may gusto talaga akong sabihin. Ani Marta at naging seryoso. Kinabahan naman si Felix, lalo na nang tingnan siya ng seryoso ni Marta. Let's stop this. Ani Marta? Agad? Tanong ni Felix, malungkot ang boses. Pero kasi sinasagot na kita. Putol ni Marta sa kanyang sasabihin. Nanlaki ang mga mata ni Felix at napatayo na lamang saka napasigaw. Talaga? Sinasagot mo na ako? Legit? Tanong ni Felix, parang ewan. Gagi ka, umayos ka nga. Saway ni Marta para mapalapit si Felix sa kanya. Sinapo ang kanyang muka. Thank you, Marta. God, thank you so much, love. Ani Felix na umiiyak. Thank you din, Felix. I love you. Sabi ni Marta. I love you so much, Marta. Pangakong hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Ani Felix. Si Marta na mismo ang nagdampi ng kanilang mga labi kasabay ng fireworks na inihanda ni Marta. Kahit na silang dalawa na ay patuloy pa din ang panliligaw ni Felix. Hanggang sa mag-2 taon sila ay nagpakasal na at nagkaroon din agad ng mga anak na siyang nagbigay kasiyahan lalo na sa kanilang pamilya. Wala nang kahit na anong war pa sa pagitan nila. Tinapos na nila ang mga gulong hindi dapat sila karamay. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Stop the War. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe
for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!